ngayon. Boss Buds, magaling naman ang admin ngayon. Magaling mangutang. Kailan kaya inauguration ng right of way? Right of way pa lang pinoproblema ni Auntie Claire eh. Kaya nga the worst administration and worst president. May karma din yan sa pinagagawa nila sa taong bayan. Gusto ata ni Brawler, mga barangay tanod lang ang bodyguard ni BP. Pag papunta na ako sa rally namin sa Hiroshima. Oh, good luck po sa mga nagpapakita po ng suporta, sa mga nagpe-prayer rally po kay Tatay Digong. Good luck po sa inyong lahat. Sir, nasa ng President BBM ilang araw na di nagpapakita? Wala ba? Hindi ba nagpapakita? Wala po akong kaide-ideya kung nasan siya. Utang legacy, daming projects ni PRRD, grabe. Correct. Sir Bad, sa tingin ko po, kaya inalisan si BP ng guard niya dahil sa kidnapping sa Turkey, dahil involved ang AFP. Ang galing naman ni Jomart, nagpa-star. Ingat kayo, Buds. Magaling mandukot ng matanda ang admin ngayon. Ginagaslight tayo ng mga tao ngayong admin na to, sabi ni Recto. Kinukuha ang reserve funds ng mga COCs para din na mangutang. Anak ngayon, nangyari ngayon, 2025 quarter 1, 600 billion plus at quarter 2, 735 billion ang utangin. Okay. Duterte line na po for senator, iboboto natin. Correct. Duterte lang po tayo kasi yan lang po ang pag-asa natin. Ako aminin ko po sa inyo, no, bakit po natin pinupush yung Duterte para maligtas po si BP Sara sa impeachment. At pag naligtas po si BP Sara sa impeachment, may pag-asa po ang Pilipinas. Di po ba? May pag-asa, may chance tayo. High drama na Pinoy politicians, NP at BBM. Sir Buds, may groundbreaking din ba sa right of way? Sa wakas, may nagpakape po. Thank you very much, Ronald Cabalcar. Hindi naman need ni BP na mga traidor sa AFP. At nang ma-impeach din si Bangag. Sir Buds, si BBM, correct. Di ba? Ma-impeach din yan. Sir Bad, si BBM parang di na mentally healthy kasi yung mga desisyon niya. Healthy po yung mga desisyon niya sa ibang sektor. Boss, pahingi ako ng list ng party list ni Tatay Digong. Isa lang naman po iboboto nyo eh. Mamili na lang kayo. Yung mga kilala ko lang po eh. Panaw, yung Duterte Youth, PPP. Sir Bats, ano masasabi nyo sa naglalabasang mga balota na nasa mga bahay lang? Yun nga, alam nyo, ako na nagugulat sa Comelec, no? Isa pa yung Comelec eh. Hindi ko alam kung sinasadya ba nila sinasadya nyo ba talaga na maguloy utak ng mga tao? Ano ba yung purpose ninyo na ayaw nyo ba yung mapayapa? Putya, maglulusoban na yung China, Taiwan, wala pa tayong naririnig na kinakabahan eh. Dito panay, ewan ko. Tapos nang dayan, bakit may parapernalya sa Davao? Sa high sector, Boss Buds, national security pa ba yung pag-ipit nyo sa BP? More blessing po from Ramil. Alam nyo po, lalo nyong ginigipit yung mga Duterte, lalo pong naiisip ng mga Duterte supporters na bumoto ng straight PDP. Real talk po yan. Nung nagsimula po kami, ang dami pong umaangal dito. No? Ako mismo, pag sinabi ko, straight Duterte po tayo, ay hindi, ano pa pakailan mo sa amin? Bakit kami mag-straight? Ngayon po, nare-realize na ng mga supporter ni Tatay Digong na ang tanging pag-asa po natin ay straight Duterte lineup. Grabe ngayon, kalang makakakita na AFP chip nakikisaw-saw sa politika at tanong, magkano kaya? 110-0 plus unasan, Aimee, kung hindi po yan. Divide and conquer na.
Vote PDP laban, straight team Duterte. Baka gusto talaga nila magalit ang mga sambayan. Yun nga eh. Ano yung purpose? Alam na natin, pag nagalit, di ba? Malapit na po ang ribbon cutting ng right of way. Right of way lang ang proyekto, hindi ba? Kaya nga kami dito sa Taiwan, parang wala lang nangyari. Kita mo yung mga taga-Taiwan, walang nanghingi na saklolo na ilikas yun na kami. Si BBM not in good health now. Baka affected sa kidnapping, PRRD at detained asawa niya sa LA. At dami pending cases sa SC, just asking. Hindi po ako sigurado dun sa detained yung asawa, pero sigurado po yung pinakamaraming kaso sa Supreme Court. parang parang lahat na lang takbuhan Supreme Court eh. Di ba? Totoo yan, ngayon lang po nangyari yan eh. Supreme Court po. Boss, kasi entertainment critic vlogger ako. Lahat na nakaka-stress, tatawanan lang natin. Boss, pag nagka-comatose, sinabi ba na Sara na ba papalit agad? Siyempre, comatose na. Basta po ang nakalagay po sa Constitution, pag hindi na po kayang gumampan ng isang Pangulo, ng kanyang gawain bilang Pangulo, ano man yan, kadalasan namatay, yung iba ay, yun nga, yung nagkasakit ng maluba, yun po yun, o nag-resign, pangalawang Pangulo po ang hahalili. Duterte lang sa kalam. Paano di magulo? Si Ma'am Xi ang presidente, si Tambi ang VP at si BBM spokesperson. Lalabas lang si BBM pag may issue, press con, magbabasa pa. Most sued administration. Sabi nga ng Supreme Court as Chief Justice bumili na raw ng maramihang toga para kasi sa dami ng nagrereklamo. WB. Listahan ko, PDP. Boss Buds, na-decode ko kasi ni BBM na kahit na anong gawin nila, hindi kumikilos ang tao. Hanggang social media lang, kaya hindi sila nahiya. Aba, iba po. Ako po, nakita ko po yung pagkakaiba. No? Wala na pong hanap. Yung mga tao po, nasa labas na, tsaka nagtatanong, saan kami pupunta? Yung nakaraan, yung birthday ni Tatay Digong, ang tanong sa mga vlogger, saan kami pupunta eh. Hindi rin namin masagot eh. Alam niyo po, nag-uusap-usap kami ng mga vlogger. Di ba? Nagkita-kita kami kahapon. Nag-uusap-usap kami mga vlogger. Alam niyo ang kulang ng mga tao. Leader talaga siya yung tatayo na, yung maglilid talaga nito. Kasi, kusa na po yung mga tao, nag-aalsa na eh. Kusa, hindi alsa na alsa balutan na. Hindi po yun alsa na nagre-revolusyon na. Yung gustong-gusto na nila mag-rally. Lagi po nagtatanong saan, kailan. Hindi na po nagtatanong kailan kayo kikilos, kailan kayo mananawagan. Wala na po eh. Yung birthday ni Tatay Digong, saan ba kami pupunta? Pucha, sabi ko, sa Paco ako pupunta, magkita na lang tayo doon. Pucha, puno na yung Paco, tapos paglabas mo, ang dami pong tao sa Paco. Kaya mga tao talaga sabik na eh. Sabik na talagang naghanap na sila kung saan sila ilalabas nila yung kanilang sama ng loob. More blessings. 5 po ang presidente ng Pilipinas, Tamba, Bersamin, Boying, Torre, BBM. Sir Baz, pakibati naman ang aking pamangkin na si Liza na happy birthday. Salamat po. Happy birthday sa iyo, Liza, mula sa iyong Tita Cecilia Montemar. Yan. Badong, panalangin namin dito sa Houston, Texas. Sana ibalita na tigok na. O ganun. Pangit po yung ganun, no? Tayo, lumalaban tayo ng parehas. Lulu, thank you very much sa $2. Baka may magandang balak. Toplok na. Yan. Tanong, kaya daw na-cancel ang rally ng Alyansa sa Mindanao kasi busy daw sila sa Luzon. Totoo ba? Hindi, una po, hindi ko po alam ang lakad ng mga alyansa. Ikalawa, PDP nga, hindi. PDP nga, hindi ko alam yung pang mga kalaban ng PDP.
Boss, tingin mo ba kasama sa plano pasamain si General Bantag tapos hinawakan na nila BJMP para mamundok yung nakakulong na drug lord at sinimulan na yung balik operasyon? Kung presidente nga po ng Pilipinas, na planuhan nila, no? Incomparable po si Tatay Digong kay Bantag. Ang layo po, presidente na ng Pilipinas yan, ang daming supporter. Kaya kung tinatanong niyo po yung kay Bantag, hindi ko po kasi sa totoo lang wala po ko ideya kay Bantag, hindi po kami nagkita, hindi wala po ko ideya sa nangyari kay Bantag. Nagtataka ako bakit nyo ipinapasok. Wala na pong mas malaki, no? Wala nang mas malaki kay Tatay Digong. Wala na pong ano tawag doon, wala na pong mas sinalbahe. Kundi, kasi kung ikukumpara nyo po, ano po ba yung ginawa kay Bantag? Tinanggal lang, pinalitan lang. Incomparable po. Ito po, nakakulong na eh. Hahanapan nyo pa ba ng mas maliit na kaso? Samantalang si Tatay Digong, pinakulong na nila sa ibang bansa. Alam niyo ibig ko sabihin? Wala na pong mas malaki sa issue na yun. Bakit paliit po? Ibig niyo sabihin na napagplanuhan nga nila yung dating presidente na ipakulong. Gusto niyo sabihin na hindi ko makuha yung bakit pabalik sa kaso ni Bantag. Hindi po ako pamilyar sa kaso ni Bantag. Pero wala nang mas lalaki pa. Wala nang mas lalaki pa kay Tatay Digong. Walang mas malaking personalidad, walang mas malaking grabing ginawa kaysa kay Tatay Digong. Tama ang kwento ni Kapersi. Pabati sa misis ko si Tawny Ruby. Kung ano man po meeting ninyo kahapon, we are very happy for you. You deserve it po. Araw-araw kami nanonood at natututo sa inyo. God bless you always po. Jeffy D. Ryan and Eddie, thank you very much sa $279. Boss, di pa pwede diretso na sa Malacanang rally kesa kalat. Alam niyo po, ako natutuwa at the same time nanghihinayang, no? Kasi natutuwa dahil ito po, hindi po mga organisado itong mga tao, talagang out of galit nila, naghanap na ng masasama rally. Magandang umaga, Boss Badong. The best ka, idol. Yan. Salamat po sa nakaka-appreciate ng ginagawa natin. Sana ba makita kita ng personal, pakibati naman si Luna, anak ko. Yan, number 1 Duterte yan dito sa Santa Rosa, Laguna. Binabati ko si Luna, no, na anak ni Renato Santos. Magkikita po tayo ng personal. Abangan nyo lang yung kung saan tayo rally mapupunta. BBM panay utang sa labas, wala namang utang na loob. Correct. Maganda. Panay utang sa labas, walang utang na loob. Tindi Pansinin nyo SWS Pulse Asia, 2 PRD team, Bongo at Bato, pasok para di halata. 2 sa kakamping, Banban, Kiko at sa 8 sa BBM. Tanong, black voting nangyayari ngayon tapos 2 lang pasok. Wow himala. Correct. Yan po ang paglaban natin, no? Kaya po, ako yan yung numero 1 kong question. Bakit number 1 si Bongo tapos wala nang kasunod? Si Bato lang.